Mari niyo po bang ikwento, no? Paano ba yung modus? Ganun na lang natin tawagin, Shari. Yes po, attorney. Bali po, pamangkin po siya nung asawa ko. Okay po. Tapos nakipag-communicate po kami sa kanya dahil gusto po namin magkabahay. Tapos yung bahay namin nung sa phase 4, yun po yung binenta namin para po sabi niya kasi may cash out daw eh. Kaya nag-cash out kami sa kanya. Bali yung benta ng bahay na ibigay namin sa kanya. Yun po yung nag-start. Tapos dapat po ngayong June, 1 taon na kami. Tapos nag-chinik namin, kaya pala may mga pumupunta sa bahay namin, tinitingnan kasi po, naka-foreclose daw po yung bahay namin. Ang alam po namin ay bayad na ng 5%. Siya ba ay nagpanggap, nagpakilala, ako po ay from Pag-ibig at interesado ba kayo na bumili sa mga foreclosed properties? Kasi pag mga ganyan, usually nasa mas mababang halaga. No? Binibid yan, di ba? Yes. Ganun po ba yung nangyari dyan, ma'am? Opo. Okay. Yun po yung sinabi niya po. Kasi po yung sinabi niya, may boss daw po siya sa Pag-ibig. May boss siya sa Pag-ibig. Opo. Hindi niya sinabi na siya mismo ay nagtatrabaho sa Pag-ibig. Husband. Yung yung asawa husband niya po. niya. Opo. Yung partner niya. Pero yung husband niya ay talaga bang nasa Pag-ibig? Yes, pina-check po namin sir last June 8 sa branch ng Ayala Malls Asiana Pag-ibig. Okay. So pina-check namin siya doon, so not to disclose the person na nagbigay sa amin ng name, totoo na doon nag-work Verified nyo. yung Michael Jeffrey Plata. Na siya nga ay empleyado po ng Opo. Pag-ibig. So ganun yung in-offer po sa inyo. So Opo. kayo naman, ma'am, sabi niyo binenta niyo yung bahay ninyo para Opo, doon sa squatter mabuno po. ninyo yung Opo. down payment ba or ano pang fees meron dyan? Initial parang Tapos, down Magkano payment. bale po yung nabayad nyo na? Ano po, yung binayad po namin sa kanya, yung partial po is 60,000 po yung binigay namin 60,000. Pero sa kanya. magkano yung total price na dapat daw Ano bayaran po, ninyo? 140 po. 140. Bali may balance pa po kami. Tapos after po ng nagbigay na uli kami ng 50,000. 100, Bali 140 yung sa inyo? 110. Okay. Kayo po ba, ganun din po ba yung Yes, range mga ng amount? yes. Sino May po ang malaki. tumanggap ng pera na yan? Si Charlene Osorio po. Charlene Osorio. Osorio. Yung babae Opo. po. Wala kayong na-meet ever from Pag-ibig? Wala po. Na yung naka-uniforme man lang from Wala po. Pag-ibig? Yun nga po yung parang fault namin sir kasi nung pumunta po kami para parang i-check, i-verify namin sa loob ng Asiana, ang sabi nila sa amin, never na nagkaroon ng agency Pag-ibig, which is, ang bawat isa sa amin, hindi kami aware, kaya nga nangyari yung ganito. Okay. So, nung pina-verify namin yung mga dokumento namin, kasi merong isa sa amin na para, 4 sila sir na existing na nakatira na mismo sa mga bahay nila. Mm-mm. However, ang nangyari, biglang nasulot, nakuha. So nagtataka kami, nakabayad na kami, pero bakit may nakuha? So yun na yung kaming grupo, pumunta kami ng Pag-ibig ngayon. Pina-verify namin yung mga dokumento namin at ang sabi, ang lahat ng dokumento na binigay sa amin ay peke. However, yung pagsali niya ng bidding, totoo. Kaya yung mga pangalan namin, totoo na nanalo. Ang problema lang, pinabayaan niya at hindi niya prinoseso. Ang prosesong ginawa niya, sarili niya. Binigyan kami ng mga peking dokumento. Aware naman kayo no, na pag yung mga foreclosed properties yan, binibid po yan. Opo. So ang sabi niya sa inyo, manghihingi ako ng pera, magbibid tayo. Wala pang ganun, sir. Wala siyang sinabing ganun. Hihingi siya muna ng 2 valid IDs. Ang requirements kasi to bid, 2 valid IDs, ITR, payslip, tapos meron kaming fill up na form para sa Opo. bidding. So isasali niya yon. Sumasali talaga siya actually. So pagsali, may mag-i-email sa amin si Pag-ibig, si marketing, na kami, congratulations, nanalo ka. So pag may nanalo na, ipa-follow up niya na kami, tita pantawag, tita, nanalo ka na kay Pag-ibig. So para ma-process ko na tita ang mga dokumento mo, kailangan mo nang magbayad ng ganitong cash payment. Okay. Pa-process. So pagbayad mo sir, upon payment, nung isang initial cash out, may ibibigay na agad siya na at parang resibo, tatanggapin niya, acknowledgement form. Tapos, may ibibigay siya sa amin na move-in at Xerox copy nung titulo nung dating may-ari. Okay. So, kami naman sir, nung natanggap na si move-in, ibibigay namin kay HOA Press. Para papasukin na kayo. Para papasukin na. Okay. So, karamihan naman ito, may 4 na nakatira, may sarili ng So may kuryente. nakapasok nga ng May mga properties. nakapasok. Kami Kaya po. nga sir, dumami kami. Kapag Okay. ba, yung 4 na yon, the living testimonies. Oo. So kumbaga may semblance na parang legit. Opo, legit siya. Oo. Ganon. Legit to kasi nakapasok na, nakatira Okay. na sila eh. So nung nakatira na sila,
magsi 7 months, niyaya niya ako ngayon. Sabi niya, Manang kasi is ate. Nainganyo na siguro lahat ng mga nandito ngayon. Manang, ano ka naman, join ka naman, kumuha ka naman ng bahay kasi mura lang. Plus, pamangkin pa ni Marsa mang mag-aasikaso. So, mas mabilis. Hindi ka napipila kay Pag-ibig, hindi ka na mag-aasikaso ng ganito kasi siya na lahat. Ako naman, sir, nag-loan agad. Ito pa, nag-loan. So, halos kami, sir, mga ganon. Loan ang ginawa. Nag-loan para lang mahabol. Kasi ganito ang sasabihin ni Charlene. Tita, ibibiding na ang ganitong bahay. Ngayon, kung hindi tayo hahabol, tita, hindi ka makakasali. Kailangan mo nang magbigay. So, ito Urgent. naman, Ganun urgent. So, kami naman, sir, pangarap namin, halos lahat sa amin, sir, mga taga-squatter lang. So, talagang inano namin, nahabulin natin to. Nangangarap kami, sir, na magkabahay, hindi na para sa amin, sa mga anak na namin eh. Maiksi lang ang buhay, para na lang sa mga anak namin. So, naging ganito pa. Nung may naksulutan na ng bahay, na-alert kami. Ba't may nasulutan? Nung Nakatira sinabi yung sulutan, di ba may 4 po na nakapasok? Yes. Pinalayas na sila. Yung Yung isa lang, sir. Yung isa. Kasi nakuha ng second bidder. Sabi ng second bidder, totoo na ikaw yung panalo. However, naglaps na, kaya ako na ang susunod. Okay. Pinabayaan mo eh. Sabi namin, hindi namin pinabayaan. Inasikaso lahat, nagbayad lahat, nagdokumento lahat. Ang problema, yung nagpakilalang agent, pinabayaan niya, kaya napaso. Nakompleto nyo yung bayad through the agent pero hindi niya ni-remit siguro. Hindi niya remit, sir. Okay. Ganon ang nangyari. So, ganon po ba lahat ng nangyari din po sa inyo? Yes po. At aware din ba kayo? Baka meron pang iba dyan na nabiktima? Meron pa, Yes, sir. Marami. Kasi ganito, sir. Sa Okay. tuwing nagtatransact siya sa amin, tita, nagmamadali ako, may transaction ako sa Imos. May transaction ako sa Naik, may transaction ako sa Batangas. So sabi namin, nung una, parang ayaw namin, nahihiya kami, hindi naman kami public person eh. Nahihiya kami makita sa TV. Sabi namin, ba't kami mahihiya? Ma'am, yung Dapat ang mahihiya, yung ng scam, para mas ma-aware yung marami. Yung properties po na yan, saan po location ng mga yan? Carmona. Carmona, Cavite. Opo. Okay. At ano yan? Ito. Yan po. Yan sir, ang sa akin yan. Sa kanya. Sa'yo yan. Okay. So yan yung mga litrato po ng mga foreclosed na nabili po ninyo. Magandang hapon, si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Okay. Ma'am, nandito po kasi sa studio, sa tanggapan po ni Senator Raffy Tulfo, 8 pamilya siguro to, no? Mga nabiktima po ng nagpanggap na empleyado ng Pag-ibig. I think narinig nyo naman po yung naging salaysay nila. Can you verify first or confirm first rather, eto po bang si Mr. Michael Jeffrey Plata ay tauhan ng Pag-ibig? Sir, Panyero, we check with the HR, wala talagang regular employee or job order employee. So wala pong record itong si Mr. Plata dyan sa Pag-ibig? None, sir. Sa Oceana, I am the head of Oceana. Wala rin akong empleyadong Plata. Okay, so apparently talagang nag-misrepresent, no? Ito pong si Mr. Plata. Pero ganun pa man, attorney, ito na nga, no, yung naging problema po ng ating mga naging bidders dyan sa mga foreclosed properties. Can you confirm po, ano po ba yung nangyari, bale, dun sa mga foreclosed properties na nabili nila? Sir, I have a list, 5 ng acquired assets na properties na apparently na nabili nila. Itong iba dito, canceled payment na, yung isa under redemption. Tapos yung iba, hindi siya acquired asset, hindi own ng Pag-ibig Fund. Okay. So you are telling us, attorney, na yung mga representations nitong si Mr. Plata dito sa mga naging biktima niya, mga fabricated, siguro yung mga certificate of sale, yung mga resibo na na-issue niya, mga ganon. Yes, sir. At would you know, Attorney Agmata, kung madalas talagang nangyayari to dyan sa Pag-ibig, yung mga ganitong misrepresentation? Well, there are some cases na same. Kaya nga, sir, we are very strict now doon sa no agent policy. We do not encourage, we are prohibiting everyone na mag-transact business outside of Pag-ibig Fund. Madami ng venues for them to ask us. May sa website, may Facebook, official Facebook accounts kami. We do housing fairs every week. May open office namin ng 9 to 6, Monday to Saturday. So, welcome ang Pag-ibig sa lahat ng queries and we are ready to help them. So, there's no need for them to go sa mga agents na hindi namin accredited. Very comprehensive na ang lahat ng mga statements doon.
And yun nga, as I said earlier, open ang aming offices. And doon po sa mga complainants, yung 8 complainants, they can visit my office para makita natin yung status ng mga properties. Baka kasi parating na pwede na siyang i-acquire or nasa bidding na siya. So, doon na sila talaga bumili. Yes, With yes. all the forms and legalities. Attorney Agmata, na-mention nyo po no, na ilan sa mga properties ng ating mga complainants ngayon ay parang canceled payment po ata, no? Yung nag-appear Oo. dyan sa inyong records. Meron pa kaya silang remedyo doon para masolusyonan sana? Kasi Yung maging sa amin. malaki-laking amount din yung... Oo Baka nga. pwedeng i-proceed na lang. Oo. For one, sir, itong yung mga canceled accounts na ito, itatawid ulit sa bidding. So, pwede na silang ulit mag-offer at doon na lang nila kunin. Doon sa Limao, we have 2 properties na canceled accounts kasi hindi nakapagbayad ng bid fund. 5% of the minimum bid. Okay. Hindi pa pwede. Priority na lang po sa amin. Well, ganun nga ma'am. No? Ang sabi nga ni Attorney Agmata, syempre may proseso rin po tayo na yun nga po yung bidding. Kasi kung i-prioritize kayo, parang si Attorney Agmata na yung naging fixer natin dito sa... so kailangan nating idaan na lang sa tamang proseso, no? Hindi, ang sa amin lang naman, sir, is pakiusap kung maaari na halimbawa, total na-ibid na naman siya namin. Ang iba sa amin talaga na-check na nanalo. However po, na-cancelled lang. Kung pwede na parang for consideration na ituloy na lang na bayaran namin. Opo. Hindi naman namin siya hihingiin sa pag-ibig, sir eh. Nandito kami na parang nakatira na yung iba sa amin eh. Kumbaga, ituloy na lang namin, Ima-monthly bayaran na na lang, magproseso na ng mga dokumento, magtuloy na kami sa monthly. Parang yun po ang gusto naming mangyari. Hindi po Opo. namin siya hihingiin sa pag-ibig. Ayan. Ganito po ma'am ha. At nakikinig pa rin naman si Attorney Agmata. Ilalapit na lang muna natin sa kanya. Yes Of course, po, yes po. narinig naman na po ni Attorney Agmata yung inyong naging sitwasyon, naging karanasan po ninyo. So kumbaga meron din namang circumstances na sabihin na lang natin, na biktima kayo eh. Yes, yes Okay, po. no? Na biktima kayo. So, Plus pamangkin pa. Oo. So, pero of course, si Attorney Agmata po yung makakasagot dyan sa inyong mga Apo. katanungan. Pero nasabi naman po niya na pwede kayong pumunta sa kanyang tanggapan. Okay? At ang Yes, sir. staff po ng Rafi Tulfo in Action dito sa Wanted sa radyo, sasamahan po kayo para sana magkaroon tayo ng solusyon dyan sa inyong naging Yes po. problema. Apo. Pero this is a separate action pa po. Doon sa siyempre yung magiging action ninyo laban naman doon sa mga nambiktima sa inyo. Opo. Okay? Kasi syempre, yung amount po kasi na inabot nyo sa agent ninyo, hindi naman kasi dumating sa pag-ibig. Yun nga po eh. Oh, yun yung problema. Syempre, ipit po yung pag-ibig dyan sa aspeto na yun. Kasi hindi naman ibibigay sa inyo yung property kung wala naman silang natatanggap na kabayaran. No? At Opo, meron opo. namang ibang mga interested siguro na mga bidders na dun sa property mas makakapagbigay. No? Pero those are Hindi. matters na we put into consideration. Opo, parang yun nga yun sir, yung parang hinihingi namin sir na consideration. Total nakatira na yung iba, kung ano yung percent na kailangan bayaran, ipoprocess na babayaran namin. Opo, ma'am, again ha, hindi ko po masasagot yan. Yes, 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 sir. Yes, sir. I leave it po sa ating kay Panyera, Attorney Yes, ma'am. Amelie Agmata. Siya po mismo yung sa pag-ibig. Oo, Kaya po kung nung pwede. lumapit kayo dito, minarapat na lang din namin na makiusap din dito sa talagang totoong representative po ng pag-ibig para sila yung mas makakasagot sa inyong mga katanungan. Ayoko naman mag-commit. Okay? Opo. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Ison. Magandang hapon din po, sir, sa mga nakikinig din po sa atin. Ayan. Colonel, eto po no, may mga complainants kasi tayo, apparently na-scam sila. Ganon yung proper term dyan. Na may Oo nga po, nag-misrepresent na agent no, from Pag-ibig or empleyado ng Pag-ibig, sila mag-aasikaso up to the end. Kumbaga, ma-acquire lang yung mga foreclosed properties. And it appears, we got a confirmation po from Pag-ibig na hindi po totoong empleyado, walang kinalaman, connection, etong tao na to sa kanilang tanggapan. Sir, Opo, sir. ano po ang pwede Sir. nating maitulong, no, ang ating kapulisan dito sa mga nabiktima natin? Sir, mag-conduct po tayo ng investigation. Alamin natin kung saan po sila nagkaroon ng transaction. If ever dito po sa Carmona or any place po dito sa Cavite, ipapaabot ko po ito sa aming provincial office din para ma-aware din po yung ibang mga possible na naging biktima din po nung mga nabanggit po kanina, no? Opo. At pangalawa po, habang na-inform po ko ni Madam na tatawag nga po kayo,
tinawagan ko na po yung yung president po ng HOA ng binabanggit po na subdivision. At makikita po kami mamayang gabi para po mailatag kung sino-sino po talaga yung mga involved at mabigyan din po ng hustisya tong mga na-swindle po na mga biktima po. Narinig ko po mga nagtitinda ho sila, ganyan, nakakaawa po. Yes, yes. At Lieutenant Colonel, na-check na rin po ba natin yung database natin kung may record na itong mga nirereklamo? Hindi ko pa po na-check, sir, pero meron na po akong meron na po akong information. Yun nga po, ang HOA president po masigasig nga po talagang magpunta at mag-verify po sa Pag-ibig. Meron nga po doon na gusto nilang paalisin doon sa bahay, doon sa subdivision dahil hindi po yun na nag-a-appear na nanalo doon sa bidding process. At magano po kami ng mga legal action para po maayos po itong natin gagawin nating tulong sa kanila. Ayan. Hindi lang po sila yung naging biktima po, sir. Ang alam ko, marami pa po sila. At yan pong mga nandiyan po ngayon, pwede naman po silang pumunta sa akin para po malaman kung dito po within Carmona po yung naging transaction nila para po mapabilisan po natin yung pagsampa ng kaso. At hihilingin ko po sa korte na malabasan po agad ng warrant of arrest para po makulong po natin itong mga hindi nagiging pata sa buhay. Ayan. Mabuti, no? At Lieutenant Colonel, bukod doon sa mga transaction na ginawa po dyan sa Carmona, I think yung ating mga masasamang loob ngayon, nag-i-improvise. Sa internet na rin nila ginagawa, no? So maybe we can also tap the assistance ng Cybercrime Division po ng Kapulisan para matigil, no? Ma-warn natin yung mga to. Sige po, pagkababa po ng telepono, sir, tatawagan po agad ang ACG provincial officer para po magkaroon po kami ng IO ng ibig sabihin po ng information drive. Okay. Sige po. Kung may makukuha po kaming mga panibagong impormasyon, i-communicate na lang din po namin sa inyong tanggapan, Lieutenant Colonel Jefferson Izon. Sir, mas maganda rin po, sir, mabigay po yung number ko sa kanila sa mga biktima po at kung maaari, kung kaya po nilang pumunta mamaya po sa himpilan ng Carmona Police Station para po mapag-usapan na po yung may handa na po yung kaso po. Oo. Sige po, Lieutenant Colonel Jefferson Izon, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, sir. Attorney, ano po yung maipapataw po na legal action din po ng Pag-ibig sa mga nagpapanggap po na staff ng Pag-ibig? Fixer, tama. Mga fixer po, Attorney. Well, we actively participate in the prosecution of cases like that. Sometimes, nagko-jointly file kami doon sa kanilang nadamyos na talaga na parties. We testify in court and we provide vital documents for the prosecution ng cases ng mga nagpapanggap na empleyado ng Pag-ibig Fund. Ayun. Sasamahan po namin kayo kay Attorney Agmata. Ilalatag po natin lahat po doon ng mga documents. And gayon din po kay Colonel Izon para po doon sa ginawa pong krimen po sa inyo. Makapaghain po tayo ng kaso laban sa kanila. Okay po? Sige po. And ito ma'am, I'm sure naman po na maaayos po natin yan sa tanggapan po ni Attorney Agmata. Okay po. po. Sige po. Salamat po mga ma'am and sir. Magandang hapon po. God bless po. God bless. Salamat po. Sige po, ma'am.